ang dalawang maliliit niyang braso. Dahan-dahang inilapit ang nakangangang bibig sa kanyang target. "Santi!" Tawag ng isang boses na mukhang kakapasok pa lang ng bahay. Dali-dali namang bumaba mula sa upuan si Santi at sinalubong ang ina. "Mami! What's with your face, baby?" "Baby Santi," bungad na tanong niya sa anak na hindi may paliwanag ng itsura na sobrang dungis. "Just dirt, Mami," painusinting sagot nito. "What did I tell you before? Never say lies and always say the truth, Mami." Nakayukong pagdurugtong nito sa sinabi ng ina. "Good. Now tell me what you did while I was gone." Nakapamewang na tanong nito sa anak. "I ate sweets, even Kuya told me not to." Pag-amin pa nito, he keeps on pouting his lips while nervously waiting for his mom's response. "Oh, my baby is so cute." Mabilis na nagtaas ng ulo ang bata kasabay ng pamimilog ng mga mata nitong singkit. "You're not angry with me, Mommy?" "Of course not, baby. As long as you brush your teeth after eating. Let's eat together. And by the way, where's your Kuya Matmat?" Sunod-sunod ang pagtangong itinugon ni Santi sabay turo sa taas kung nasaan ang kakambal. Sabay nilang tinungo ang kusina at pinagsaluhan ang mukhang minasakyer na cake ni Santi. "Baby Santi, look at what you've done. Did you murder this pork cake?" "Not really, Mommy. I tried to eat that without using my hands." "Why? Then how did you?" "Using my..." Sabay pout nito, pagtukoy sa kanyang bibig. "Because Kuya Matmat threatened me not to touch it." Napisil niya ang magkabilang pisngi ng anak. Sa sobrang kakyutan nito, pagkatapos nilang kumain ay nilinis niya muna si Santi bago sinamahan sa taas. Pagbukas niya ng kwarto ay nadatnan na nilang mahimbing natutulog si Matmat, kaya madali na ring nakatulog si Santi. Pinagmasdan niya ang mga anak na tutulog at hindi may alis ang ngiti sa kanyang mga labi. "Sorry mga baby ko at nadadamay pa kayo ngayon sa kagagawa ni Mami. Mukhang alam na ng lolo nyo ang ginagawa ko. Kaya please lahat ng cards ko. Huli na para umatras pa, kaya isa na lang ang naiisip kong paraan para makasurvive tayo. I have to search for a job." Nakatapos naman siya ng pag-aaral kaya walang kaso sa kanya ang maghanap ng trabaho. Dala niya lahat ng documents na alam niyang kakailanganin niya dito kung sakaling dumating nga ang ganitong pangyayari. Ang pinag-aalala lang niya ay walang mag-aalaga sa kanyang dalawang anak. Hindi katulad sa England na nakaalalay sa kanya doon.